paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, isang barangay sa probinsya. Kinatakutan ang isang puno ng balete na nariringgan ng kakilakilabot na panagoy. Sa naturang barangay na nirahan ang magandang dalagang si Beatriz na ayon sa kanya ay naglayas sa kanila dahil pinagtangkaan siyang pagsamantalahan ng sariling ama. Kasunod yun, isang taga-barangay na kilalang drug addict, si Jason, ang nakakita sa labas ng tirahan ni Beatriz ng isang kakilakilabot na maligno. Narito ang ikalawang bahagi ng kahindik-hindik na kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Puno Balete. Sa isa na naman, Gabi ng Lagi. Maligno! Jason! Parang ka na naman, no? Elmo? Hindi. Anong hindi?
Nagsisigaw ka habang tumatakbo. Kaya pinarahan kita nitong tricycle ko. Nakabata ka na naman ng shabu kaya nagtitrip ka, no? Hindi. Sumisigaw ako dahil nakakita ako ng maligno. Maligno? Oo. Kakilakilabot ang kanyo. Mabalahibo ang buong katawan. Mahabang pangil at nandilisik ang nakauslig malalaking mata. Yan ang napapala ng adik na kagaya mo. Kung ano-anong nakakatakot na imahinasyon ang nakikita dahil sa epekto ng shabu. Hindi ko imahinasyon lang yun. Totoong nakakita ko ng kakilakilabot ng maligno. O kung totoong sinasabi mo, nasa ng maligno? Ha? Asan? Ha? Akala ko, inahabol niya ako. Siguro lumayo siya nang makitang kausap kita. Mabuti pa umuwi ka na. At hindi ako maaaring maniwala sa sinasabi mo. Elmo, nagsasabi ako ng totoo. At tigilan mo ng paggamit ng shabu para hindi ka nakakita ng kinatatakutan mo. Ikaw ang umuwi na, Elmo. Dahil sa labas ng bahay niyo, doon ako nakakita ng kakilakilabot ng maligno. Oh, Elmo, mabuti umuwi ka na. Malalim na pong gabi. Ay, At bihira ng mga pasahero kaya magpapahinga na ako. ako ang kinikilabutan sa sinabi sa'yo ni Jason. Bakit po kayo kikilabutan? Di ba ikaw na rin na nagsabing ayon sa kanya, sa labas ng bahay natin, doon siya nakakita ng maligno. Hindi naman po totoo yun. Nabanggit ko lang sa inyo ang sinabi sa akin ng adik na kalugar natin. Dahil nagtanong kayo kung bakit napapangiti ako kaninang pagpasok rito sa bahay. Kasi nga, kung ano-anong nagiging imahinasyon ni Jason dahil gumamit na naman siya ng shabu. Mabuti nga kung dahil sa epekto ng bawal na gamot, kaya siya nakakita ng kinatatakutan niya. Paano kung... Kung ano po, Nay? Kung totoong may maligno sa labas ng ating bahay? Naniniwala ako sa sinabi ng drug addict nating kalugar kay Elmo, Flora. Nana Jega, huwag niyo kong sabihin na... Hindi dahil sa epekto ng bawal na gamot yun. Oh. Kaya nakakita si Jason kagabi ng laman lupa. Totoong nakakita siya ng maligno sa labas ng aming bahay? Malamang. Na totoo yun. Diyos ko, maniniwala ako sa inyo dahil kilala kayong mahusay na albularya na may kakayahang makakita ng mga lamang lupa. Kaya nga ho ako nagpunta sa inyo at ay sumangguni. Totoo. May mga gumagalang maligno dito sa ating probinsya. Pero wag kang matakot. Ang paniwala ko ho, makapangyarihan ng mga lamang lupa. Totoo yun. At may kakayahan ho silang maminsala ng mga tao. Kaya nga lahat ng aking makakaya ay gagawin ko para walang malignong makapagsabog ng lagim dito. Paano kung mabiktima kami ng maligno? Kami ng anak ko si Elmo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Oh, Beatrice, bakit ka napangiti? Nakakatawa yung sinabi mo eh. Hindi ako nagsabi na may maligno sa labas ng bahay namin kagabi, kundi ang kalugar namin si Jason. Pero nagpunta ka mong inay mo sa albularya para alamin ang totoo. Kasi nga, nag-aalala siyang baka totoong may laman lupa sa labas ng aming bahay. Hindi naman totoo ang maligno. Pareho pala tayo ng paniniwala. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa ako nakakita ng maligno. Ako rin. Kaya, huwag nga tayong maniwala na may laman lupa o maligno. Oo nga, Elmo.
Guni-guni lang ang sinasabing maligno. Kalokohan lang yun. Pareho kami ni Beatrice ng paniniwala. Nakalokohan lang ang maligno. Kaya walang dahilan para mangilig akong dumaan sa malaking puno ng balite na napapabalitang may maligno. Ano? May nananaghoy. Ano ba yan? Nakakilabot naman ang panaghoy na nanggagaling sa malaking puno ng balite. Hindi na muna ako magpapatuloy ng pamamasada ng tricycle. Total malalim ng gabi at magpapahinga na ako. Pero bago ako umuwi, aalamin ko muna kung sinong nananaghoy dito sa lugar na nasasakop ng aming kaingin. Ito. Wala naman tao sa likod ng punong balite. Sinong narinig kong nananaghoy dito kanina? Oh, may tumatawag sa akin. Sino ka? Nasaan ka? Tulungan mo. Magpakita ka sa akin. Sino ka? Sino ka? May narinig kang nananaghoy sa malaking puno ng balite? Oo, Beatrice. Kaninang bago ako umuwi. Sino yun? Hindi ko alam. Hindi ko nakakita eh. Kaya nga kahit nakauwi na ako, nagtataka pa rin ako. At kaya nakita mo kung parang may malalim na iniisip nang iparada kong tricycle ko rito sa tabi ng tinitirahan mo. Akala ko may kung anong problema ka nang masilip kita kanina sa bintana. Kaya lumabas ako dito sa pinto, lumapit sa'yo. Beatrice, hindi ako namamalikmata lamang. Totoong nakarinig ako ng nananaghoy sa puno ng balite. Kakilakilabot ang kanyang panaghoy. Pero hindi ko siya nakita. Naniniwala ako sa'yo. Sino kayang nananaghoy sa punong balite? Baka maligno. Maligno? Oo. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa laman lupa? Baka totoong may maligno dito sa inyong probinsya at nananaghoy siya dahil kailangan niya ng tulong. Kung totoong malignong narinig kong nananaghoy, bakit hindi ko siya nakakita? Bakit hindi siya nagpakita sa akin? Baka nakakulong siya. Ha? Saan makukulong ang maligno? Sa puno ng balite. Sa punong balite? Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Beatrice, parang hindi ka panipaniwala. Pero maaaring totoo yun, Elmo. May malignong nakakulong sa punong yun? Maaari. Kaya siya nananaghoy at humihingi ng tulong. Gusto niya makalaya. Bakit makukulong sa puno ang isang maligno? Hindi ko alam.
Paano kaya natin malalaman? Alamin mo, Alamin ko? ang malignong nananagoy lamang ang makapagsasabi sa'yo kung bakit siya humihingi ng tulong. May narinig na akong nagsabi. May kapangyarihan daw ang maligno. Yan din ang narinig ko. Ang maligno ay may kapangyarihan at may kayamanan. Oh, Beatrice? Bakit hindi mo subukang alamin kung bakit nakulong ang maligno? At subukan mo siyang palayain. Ano malay mo? Baka kapag napalaya mo ang maligno nakakulong sa punong balite, ay gantimpalaan ka niya ng kayamanan. Maligno! Maligno! Sumagot ka! Alam kong naririnig mo ako. Dahil nandiyan ka lang sa loob ng punong balete. Hindi ka makakalaya dyan. Dahil bihag ka ng aking kapangyarihan. Nana Jeka, Bakit ka nagpaparamdam sa mga tao? Ha? Bakit? Hirap na ako rito sa loob ng punong balete. Kasalanan mo! Namiminsala ka sa mga tao. Nagsasabog ka ng lagim. Kaya ginamit ko ang aking nalalaman. Nagsagawa ako ng ritual para mabihag ka sa loob ng punong yan. Para hindi ka na makapaminsala sa mga tao. Palayain mo na ako. Hindi! Maawa ka sa akin. Tigilan mo ng pananagoy ang pagpaparamdam sa mga tao. Ha? Anong laman ng botelyang yan? Na nilabas mo, Nana Jeka? Benditadong tubig. Ilayo mo sa akin, Nana. Para hindi ka na makapanaghoy. Para hindi ka na makapagparamdam sa mga tao. Oh, Isasaboy ko sa puno ng balete ang benditadong tubig. wag! Ay! Manahimik ka, maligno! Tahimik! saan hahantong ang pagsaboy ni Nana Diega ng benditadong tubig sa punong balete? Pakinggan bukas ng gabi ang ikatlong bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito. Pinamagatang Maligno sa Punong Balete. Sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., at Jeneline de la Cruz. Naglapat ng tunog, Tenyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat
ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagim.